Ayan, so welcome back po dito sa Day Enrica YouTube channel. Well, pag-usapan lang po natin, mabilisan lang quick reaction. Ito pong mga nangyayaring ganap sa ating bansa, particular din po dyan sa West Philippine Sea, na may nagaganap na hearing, sa di umano'y gentleman's agreement, Pag-usapan natin yan. At birthday po ngayon ni BP Sara. Happy birthday, BP Sara, At yun na nga, yung strong tawag dito, stance natin dyan sa South China Sea. Okay, una po sila at maraming salamat sa inyong panonood. At kung di pa po kayo subscriber ng channel na ito, well, back na naman. Baka pwede nyo pong i-press yung subscribe button na yan para po tuloy na pong dumami ang ating mga kasama, mga kapalangga dito. Okay, so ito po, mabilisan lang mga ilang mga bagay. Unahin na po natin yung hearing. Napanood ko po yung sagot ng mangingisda dito sa congressman. Dahil nga, pakiwari ko itong congressman, pinapalabas, Sa akin lang naman po, sa aking palagay, parang gusto nila i-connect kay Duterte yung nagaganap na tensyon dyan sa West Philippine Sea. Paano naman po tayong tanga, na nung panahon ni Pinoy, talaga pong napakainit ng nangyayari dyan. Kaya nga po mismo yung fisherman na nagsasabi na nung 2014, that was panahon po, ngayon, humigpit po ang China, di ba? At nakabalik nga sila nung naging presidente si Pangulong Duterte. Kasi nga po, ang nangyari, imbis na makipag-usap tayo sa China during that time, nakipagmatigasan tayo. Kasi nga, inaasahan natin na yung mga tutulungan tayo. Pero hindi po yun ang istorya Ang nangyari talaga dyan, tayo po'y nagipit. Kita nyo naman, di ba? Hanggang ngayon, nakita na nga po ng nakaraang ng administrasyon na to, yung stance ng dating administrasyon bago po si Pangulong Duterte, inulit pa rin nila. Diba? At wala naman po talaga magagawa ang US. Wala pong magagawa ang kahit sinong bansa sa ginagawa ng China. Hindi po ubra yung matapang tayo. Hindi. Talagang hindi. So kahit anong sabihin natin, tapang-tapangan tayo, hindi po tayo uubra. Yan po ang masakit na katotohanan. Yan po talaga yon. Kaya nga ako nagtataka, bakit tayo dyan sa West Philippine Sea? Yung mga ilan nga pong mga sites na dapat nating pangalagaan, na mismo nasa bakuran natin maalagaan. Biruin nyo Chocolate Hills, may mga infrastruktura na nakatayo sa Mount Apo, ganun din, di ba? At yan nga po, tensyonado na sa West Philippine Sea. Talagang, di ko alam bakit tayo. Yan ba'y parang pang-politika para ipakita mo sa tao na astig ka? At sa mga mamamayan, sa inyo. Yan ba'y nakakatulong sa inyo? Ang dami pong dapat ayusin ng gobyerno. Napakadami pong dapat ayusin. Tumingin lang po kayo, bumiyahe kayo araw-araw, makikita nyo na ang problema. Sa mga bilihin, nandyan lahat po ang problema. At it's unaddressed, It's unaddressed, guys. Nakita nyo naman yung transportation natin. Nakita nyo naman yung taas ng mga bilihin. At yung ilang mga nasasayang na mga pananim. Di ba ho? So, yan po ba'y natagunan bago natin pag-usapan itong China? Dapat ang pinag-uusapan natin with China is yung business opportunities, di ba? Yung about sa economy. Alam natin may mga oil deposits sa mga lugar na yan sa South China Sea. Pero meron naman na tayong oil exploration, di ba? Partnership with Chinese. Di ba? Ba't hindi tayo doon mag-focus? Bakit? Binubuhay pa natin itong nakaraan na sanang girian. Di ba? At yun po sa inyo mga kababayan, bakit? Dapat kayo dyan, Di yung, sige, matapang tayo. Hindi nyo po alam sa labas ng Pilipinas, kasi po ang problema sa media natin,
Yan lang, yan at yan lang ang binabalita. Yan at yan lang ang sinasalsal eh. Dapat yan, bigyan nyo ng malawak na feature. No, kami rito as OFW, yun nga pong pag-handle ni Pangulong Duterte ang pinakamainam sa situation. Pero at the same time, nakita nyo naman, nagre-ready po tayo eh. Unti-unti tayo nagdadagdag ng assets, military assets. Ngayon, ano po ba ang nadadagdag? Sige nga, sa mga... sasalita tayo ng ganito, as suggestion sa gobyerno. Hindi po para labanan ng gobyerno. Binoto ko yan eh. No? At hindi ako papayag na may yung mga grupo-grupo nagtayo-tayo na yan na ano daw yan, yung against the government. Nako, tigilan nyo yan. Nako, hindi tigilan nyo yan. Diba? Dapat ito lang, ipahayag natin sa kanila katulad nito, yung baka naman may magawa, di ba? O tapos, ano pa pong sumunod na issue? Well, happy birthday sa ating BP Sara, no? At yun na nga, may pagpati sa kanya ang Presidential Communication Group at gayon din po ang Pangulong PBBM, ano, na kasalukuyan atang nandyan, Singapore, no? At yun na nga, ang ibig sabihin yan, hindi pa naman totally na naghihiwalay ang Duterte Marcos. Hindi po maganda yan sa ating gobyerno, no? Maganda nga pong nagtutulungan pa rin ang vice at ang presidente para sa lahat. Diba? Yan ang ating binoto. Yan ang unit team na ating binoto. No? At sumunod pa, well, ito nga pong si Maharlika, no? Na na-vlog natin na talagang pinoprotection ng maigi, dinedepensa ng maigi. Ito pong si Morales. Ayan, matindi-tindi, no? Kasi nga, di natin alam, napakadelikado po sa Pilipinas, no? Kung sino makasalubong mo dyan, lalo na kung ganyang high profile na katulad ni Morales na di umano'y may death threat na daw. So dapat po talaga protektahan na yan. Dahil mga media man nga po sa bansa natin, di ba? Walang ano, ang masama pa niyan, baka sila po yung magamit for propaganda. Kaya dapat talaga ng depensahan niya, mga yan, protektahan yan, no? Yan din ang advice ko sa gobyerno, talagang protektahan yan. Baka, di ba? Ay, nako. At ano pa ba ang mga sitwasyon natin dyan sa bansa, no? Yung usapan naman pong yung vlogger na tawag dito na imbis ang tawag dito nagpa-interview siya, kaya ang tendency ang nangyari, nag-backfire sa mga DDS, di ba? Patungkol dyan sa maisog. Kaya nga talagang binabanatan ni Banat Bay, di ba? Hindi niya pinapalambas kasi nga porket marami kang followers, ganyan ang gagawin mo, di ba? Parang pa-importante ka na, parang kung sino ka na umasta. Hindi ganyan eh. Kaya nga kayong mga sumusubaybay sa mga vlogger, yan nga eh, inaano ko kayo, ini-empower ko kayo guys na, or inaano ko yung kamulatan nyo na mag-obserba kayo. Baka di nyo namamalayan, binibit-bit na kayo kung saan-saan ng mga vlogger na yan. Di ba ho? Kaya nga tayo nag-vlog na eh. I stopped just watching, no? I still watching or following some vloggers, no? Pero yun na nga, gumawa na rin tayo ng sarili natin dahil kung sila nga, yung mga iba dyan na wala naman po sustansya ang sinasabi na maraming nanonood, baka naman. Kaya tayo kahit papano, no? May mga punto rin naman tayo na kailangan ko din naman i-ere, no? I thought, no? It's my duty na sabihin ito. Wala naman tayong personal na laban kung kanino man. Di ba? Sa mga susunod po na contents natin, no? Meron na po tayong mga reaction. Magpa-flash na po tayo dito ng mga, ng mga news clips, no? Kung saan po magbibigay po tayo ng reaction. Yan po ay sa mga susunod na mga contents. Dito lamang po sa Day Enrica YouTube channel. At yan po muna ang ating napag-usapan ngayon. At magkita-kita tayo sa mga susunod
na political comments, no, and reaction dito lamang sa Den Rica YouTube channel. Muli, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.